Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay patuloy na nag-aanyaya sa inyong lahat na tayo po ay sama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia at sana po ay huwag kayong bumitaw anuman ang mga nagaganap sa ating kapaligiran, kung ito man po ay ang paghagupit ng mga virus sa ating kalagitnaan, sana po ay sa tulong ng Diyos ay patuloy na tayo ay nasa mabubuting mga kalagayan. Ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ng Propeta Zacarias. Ang kapitulo ay 14 at ang talata ay 5. Babasahin ko po ang huling bahagi. At ang Panginoon kong Diyos ay darating at ang lahat na banal na kasama niya. Malinaw po dito sa ating binasa na sinasabi na ang Panginoong Diyos ay darating o paririto. At sa pagparito ng ating Panginoong Diyos, meron po siyang mga kasama. Sino raw ang kasama ng Panginoon ayon sa talatang ating nabasa? Lahat daw po ng mga banal ay kasama ng Panginoong Diyos sa kanyang pagparito. Ngayon, ano po ang layunin natin ng pagbasa sa talatang ito? Hahanapan po natin ng iba pang kahalintulad na talata sa Biblia, subalit ang ating papansinin ay si Panginoong Hesukristo naman ang darating. Kasi po dito ang sabi, ang Panginoong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal. Ngayon, kung may mabasa tayo na talata sa Biblia na ang sinasabi naman ay darating ang Panginoong Hesukristo at kasama rin ng mga banal, lilitaw po na may pagkakatulad o pagkakahawig o similarity yung talata. Dahil dito, maaari nating ilatag na muli yung sinabi ng INC 1914 sa kanyang pasugo na ito po ay ating muling sasalungatin o kokontrahin. Ang mabuti po ay basahin muna natin ang paniwala ng INC dito sa kanyang pasugo, Centennial Issue, pahina 62. These differences between the true God and Christ only prove that Christ is not God. Anong sabi at paniwala at doktrina ng INC 1914? Yun daw pong mga pagkakaiba ng tunay na Diyos kay Kristo ay nagpapatunay daw na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi ba kaya nga doon sa isang video natin, ipinakita natin ayon sa Biblia yung pagkakaiba ni Kristo sa tao. Differences between Christ and man na kung gagamitin natin ang prescription ng INC, lumilitaw po na hindi tao si Kristo sapagkat meron siyang pagkakaiba. Ngayon naman, ito pong inilatag na paniniwala ng INC ay reverse application ang ating gagawin.
Ang ipinagdidiinan ng INC kasi, differences o mga pagkakaiba. Balik rin po natin ang atin namang tingnan yung pagkakatulad, yung pagkakakamukha, o yung similarities between the true God and Christ. At kung maipakita natin sa Biblia, ang konklusyon si Kristo po ay Diyos. Sapagkat yan nga po ang inireseta o sukatan na ibinigay ng INC. Dahil daw may pagkakaiba ang Diyos at si Kristo, entonces hindi raw Diyos si Kristo. Kung ang makita natin sa Biblia, yung pagkakatulad, yung similarities, at hindi differences, ang application naman yan, reverse, ibig sabihin, Diyos si Kristo. Mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga, ano ba ang katulad na talata nung sinabi ng propeta Zacarias, kung mayroon, na darating ay si Kristo at kasama ang lahat ng mga anghel? Meron ba niyan? Unang Tesalonica 3:13. Yung pong huling bahagi ang ating basahin. Sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, nakasama ang kanyang lahat na mga banal. Pareho yung talata. Na iba lamang doon sa Zacarias, Panginoong Diyos ang darating kasama ng lahat ng banal. Dito naman sa Bagong Tipan, Panginoong Hesukristo ang paririto o darating kasama ang lahat ng mga banal. Parehong-pareho, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, i-apply natin yung sabi ng INC sa kanyang pasugo. Dahil ang wika sa mga pagkakaiba ng tunay na Diyos at ni Kristo, hindi Diyos si Kristo. Paano ngayon ito? Dahil sa mga pagkakatulad, pagkakapareho o similarities. Similarities, kasi hindi iisa lang anong ibig sabihin? Konklusyon, si Kristo po ay Diyos. Reverse application dun sa sinabi ng INC. Ngayon, ano pa ang pagkakatulad? Kasi similarities plural. Bukod sa ang Panginoong Diyos ay darating kasama ng lahat ng mga banal, at pagkatapos ay nabasa natin, Panginoong Hesukristo darating kasama ng mga banal. Parehong-pareho. Similar, mga magulang at mga kaibigan. Ano pa ang isang pagkakatulad ng Diyos at ni Kristo na ito ay magpapatunay na si Kristo ay Diyos? Kung i-apply natin, yun nga pong prescription ng INC sa kanyang pasugo. Jeremias 17:10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Ano po ang sabi rito? Yun daw Panginoon o yung Diyos, siya po ang sumisiyasat ng mga pag-iisip. Siya ang tumatarok ng mga puso. Bakit po? Upang magbigay ang wika sa bawat tao ng ayon sa kanyang gawa. Ibig sabihin, yung Diyos, nasisiyasat niya yung puso at pag-iisip ng tao
Ang layunin nito ay gagantihin ayon sa lakad o gawa ng tao. Tanong, may katulad na talata ba yan na ang tinutukoy naman na sumisiyasat ng puso at isip ng mga tao ay si Kristo? Kung meron, katunayan yan na si Kristo ay Diyos. I-apply uli natin reverse application, yung paniwala ng INC. Basahin po natin dito sa Revelation o sa Apokalipsis. Ang talata ay 23. Ang kapitulo ay 2. Basahin po natin. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ay yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Parehong-pareho, bawat isa sa inyo'y gagantihin o bibigyan ko ng ayon sa inyong mga gawa. Sino po ito? Ito raw po yung sumasaliksik ng mga pag-iisip at puso ng tao. Sino ang tinutukoy dito na sumasaliksik ng pag-iisip at puso ng mga tao at siyang magiging batayan ng kanyang pagbibigay ganti sa makatwid bagay ang bawat isa ayon sa kanyang gawa? Si Kristo ang tinutukoy. Anong katunayan? Taas natin ang pagbasa, 18. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. Si Kristo nga ang tinutukoy. Pareho na naman. Katulad na naman yung sinabi dun sa Jeremias 17:10. Sinasaliksik ang puso at pag-iisip ng Diyos. Yung mga tao, ang sumasaliksik, yung Diyos. Bakit? Bibigyan ng wika ang kagantihan o ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. May nabasa ba tayong katulad na talata? Opo. Pero sino naman ang sumasaliksik ng pag-iisip at puso ng tao at magbibigay ng ganti ayon sa gawa ng tao? Yun daw anak ng Diyos o si Kristo. Hindi pareho na naman. Anong ibig sabihin nito? Alalahanin po natin yung inilatag na sukatan ng INC. Yung pagkakaiba ang wika ni Kristo sa Diyos, katunayang hindi siya Diyos. Kinokontra naman natin. Ang ipinapakita natin, yung pagkakapareho o pagkakatulad ni Kristo sa Diyos. Anong ibig sabihin? Si Kristo ay Diyos. Kung hindi aatras ang INC sa kanyang inilatag na paniniwala, tsak na hindi aatras sapagkat nakasulat yan sa kanyang pasugo. These differences between the true God and Christ only prove that Christ is not God. Pasugo, page 62. Ano naman ang sinasabi ni Brethren? These similarities between the true God and Christ only prove that Christ is God. Ang linaw po, mga magulang at mga kaibigan. Kumbaga sa psychology, reverse psychology. Ito naman, reverse application nung paniniwala ng INC. Paano silang tututol dyan? Burahin nila yung isinulat nila doon sa kanyang magasing pasugo ng INC. Malinaw po, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga, nung nakaraan, anong pinakita natin? Yung pagkakaiba ni Kristo sa tao. Sapagkat kung
maipakita natin yon at naipakita nga natin, binasa ko, mga magulang at mga kaibigan, si Kristo hindi galing sa lupa o sa earth. Siya'y galing sa langit o di iba siya sa tao. Si Kristo ay hindi nagkasala. At ang tao, lahat ang wika ay nagkasala. O iba si Kristo sa tao. Entonces, hindi siya tao. Ang tao ay bunga ng procreation o yung sinasabing pagkakilala ng lalaki sa babae. Na ipinaliwanag ko po yan, yung reproductive cell ng lalaki at reproductive cell ng babae ay magmimit o magkikilala para maglihi, mabuntis at manganak ang babae. Si Kristo ba ay bunga ng sisiping ng lalaki at babae? Hindi po. Kaya nga, sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Wala akong kilalang lalaki. Ngayon, si Jose din, gusto niyang hiwalayan kasi hindi pa sila nagsasama o wala pa silang physical contact, buntis na si Maria at manganganak ng isang lalaki. The differences between Christ and man only prove that Christ is not man. Saan po natin ibinata yan? Doon sa prescription o formula ng INC sa kanyang pasugo. Ngayon naman, the similarities between the true God and Christ only prove that Christ is God. Doon din natin ibinatay. Kaya lamang, reverse ang application na ating ginawa, mga magulang at mga kaibigan. Meron pa ba? May sample. Sample uli. Na pagkakatulad ng Diyos na binabanggit sa Old Testament at pagkatapos, may binabanggit din tungkol naman kay Kristo sa New Testament. Ito. Sabi po dito sa awit ng Haring si David, 35:23, kumilos ka at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan. Sa aking usap, Diyos ko at Panginoon ko. Anong sabi rito ni David? Diyos ko at Panginoon ko. My God and my Lord. Yung and, A-N-D, conjunction yun. Pandugtong, hindi panghiwalay. Kaya yung binabanggit dito ni David na Diyos ko at Panginoon ko, iisa lamang po yun. Yun yung talagang Diyos o tunay na Diyos. Anong katunayan? 24, hatulan mo ako o Panginoon kong Diyos. Di Diyos talaga ang binabanggit dito. Pero ang sabi ni David, my God and my Lord. Diyos ko at Panginoon ko. Yung tunay na Diyos, sa Bagong Tipan, meron bang Panginoon ko at Diyos ko na ang tinutukoy naman ay si Kristo, 1:20 at ang talata ay 28. Ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Sino ang tinukoy ni Tomas dito? Si Kristo. Anong sabi? Panginoon ko at Diyos ko. Conjunction. Pang-ugnay. Hindi po panghiwalay yun. Anong ginagawa ng INC dito? Pinaghihiwalay. Anong sabi ng INC? Nagulat si Tomas. Ang akin namang sasabihin sa inyo, kung talagang nagulat si Tomas,
bakit ang application ng INC nagulat lamang doon sa kalahati, hindi sa buo? Bakit po? Yung Panginoon ko inaamin ng INC. Si Kristo ay Panginoon. Bagaman ang paliwanag nila dyan ay kabis na naman. Meron po tayong video niyan na bukod. Ngayon, ang ibig lamang natin sabihin, kung talagang nagulat, in toto, tutulan nila. Kung nagulat, dapat hindi siya Panginoon, hindi rin siya Diyos. Ang tinututulan nila rito yung Diyos ko. Dapat kung talagang yun ang kanilang paniwala, wag nilang tanggapin na Panginoon. Wag nilang tanggapin na Diyos. Tinatanggap na Panginoon pero hindi tinatanggap na Diyos. Mali po yun kasi pinaghihiwalay, binibiyak na naman nila. Ang linaw Maging si David, anong sabi? My God and my Lord. Dito, inuna lamang yung Lord. My Lord and my God. Kahalintulad. May similarity. Yung nandun sa awit at yung nandito sa Juan. Anong ibig sabihin? Ito po ay katunayan na si Kristo ay Diyos. Gamit natin yung inilatag na panukat ng INC o prescription ng INC, lamang ay reverse application. Meron pa bang mga talata na magpapatunay ng mga similarities ng Diyos at ni Kristo? Marami pa po yan. Baka kayo magulat. Pero sa oras na ito, tama na muna yan. Darating ang Panginoong Diyos kasama ng lahat ng mga banal. Sa Old Testament. Sa New Testament, darating ang Panginoong Jesus kasama ang lahat ng mga banal. Pareho. Ibig sabihin, batay dito na naman sa pasugo, Diyos si Kristo. Ano pa po ang nakita nating pagkakatulad? Ang Panginoon, sabi ng propeta Jeremias, sumisiyasat ng pag-iisip at puso ng bawat tao upang bigyang kagantihan ng tao ayon sa kanyang gawa. Sa New Testament, si Kristo ang sumisiyasat ng puso at isip ng tao upang bigyan ng kagantihan batay sa ginawa ng tao. Pareho na naman. At yung panghuli, my Lord and my God, pareho. My God and my Lord, talagang malinaw po, walang pag-aalinlangan na ipakita natin ang pagkakatulad, ibig lamang sabihin, si Kristo po ay Diyos ayon sa mga talata ng Biblia at ayon sa susog ng INC sa kanyang pasugo sa paggamit natin ng kanyang argumento. Hanggang dito po, sana po ay makatulong na muli ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong lahat.